Malaking privilege po na maatasan na ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe this morning. Tayo po tayong lahat in respect for the reading of God's Word. Psalms chapter 40. Psalms chapter 40. Salamat po sa mga bisita kasama po natin this morning. At sa lahat ng mga grandparents, happy Grandparents Sunday. Psalms chapter 40 verse number 1 hanggang verse number 5. Psalms chapter 40 verse 1 hanggang verse number 5. Basahin po natin responsibly. I'm gonna read verse 1, you'll read verse number 2. Nakita niyo na po, amen? Amen. Verse number 1, ang sabi po ng Bible, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Verse 2. And He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Verse 4. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Can you imagine if you are going to say something about the Lord, ano yung mga bagay na yun? Ano yung kabutihan na binigay ng Diyos sa iyong buhay? Ito po'y testimony ni King David. Pero may mga tao na nabubuhay na hindi nila kilala ang Panginoon. Pero salamat sa loob ng building na ito ay merong mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon. Pero merong hindi pa nakakakilala. A very simple message this morning, what you miss in life without Christ. Ano ba yung mga bagay na pwede nating ma-miss without the Lord Jesus Christ? Marahil kilala mo ang Panginoon pero wala ka pang experience kung paano mo natanggap ang Panginoon sa iyong puso. Hindi mo pa na-experience katulad na na-experience ng ilan sa mga nandito sa loob ng building na ito. A very simple message this morning, what you miss in life without Christ. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Bless you po ito sa puso't isipan ng inyong mga anak. At salamat po sa privilege that we have your word as our guide in our lives. Salamat, Panginoon, sa privilege na ito. Holy Spirit of God, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. I just want to be a blessing and be a help to your people. Magligtas po kayo ng mga kaluluwa. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you po. You may be seated. What you miss in life without Christ. Lahat po tayo, ayaw natin na mayroon tayong mamimiss. Yung bang hindi natin nabigyan pansin. Hindi natin nabigyan ng pagkakataon. Minsan, na mismong sumakay kasi na-late ka. Minsan, meron kang na-miss kasi nakalimutan mo. Lumabas ka ng bahay, nilak mo, kalimutan mo, yung susi nasa loob ng bahay. Ang laking problema nun. Nangyari po sa akin yan. Yung susi ng sasakyan ay naiwan ko. At yung time na yun, nauna na si Ma'am G. So, hindi ko ma-start dahil walang susi. Sabi ko, walang problema, nasa loob ng bahay. Pagtingin ko yung susi, wala yung susi ng bahay. So, ang hirap. Kasi, nalimutan mo. Marami mga tao ayaw nilang ma-miss yung pwedeng ibigay ng mundo. Ano bang meron sa mundo? Kapag sinabing, you simply enjoy life.
Here's King David. He has his testimony to each and everyone. Pero tayo, kung paano tayo magbibigay ng testimony, ano yung mga kwento sa buhay na sabihin natin, ito, nagawa ko, ito hindi ko nagawa. Siguro, yung iba ay kukwento nila yung mga ginawa nilang kasalanan, kalokohan, mga bagay na parang masaya, parang enjoyable, at hindi nila naman na-experience yung mga bagay ng isang mananampalataya. But here's the testimony of King David. Alam natin, itong si David ay hindi ito klase ng tao na walang Diyos. Ito'y klase ng tao na hindi lang nabuhay para sa kanyang sarili at na-achieve niya yung pagiging King of Israel. Ang makikita natin dito kung paano ang Diyos nag-intervene sa kanyang buhay at kung sino ang Panginoon sa kanyang buhay. Makita natin kung babalikan yung buhay niya, ang kanyang binabalita at kinukwento yung kanyang testimony sa atin is about the goodness of God in his life. At siguradong mayroong mamimiss ang mga tao na walang Kristo sa kanilang buhay. We can enjoy life as a born-again believer. We can enjoy life. Siguro nagtataka yung mga bisita natin, anong klaseng lugar ito? Bakit sila masaya? Anong meron? Anong meron sila na wala kami? At kung sasabihin ko naman, anong meron kami na masaya kami, pero bakit sila parang hindi masaya? Kaya nga mahalaga ang simbahan, mahalaga ang salita ng Diyos, mahalaga ang pagtitipo na ito dahil ito'y programa ng Diyos para sa sangkatauhan, para ma-redirect ang ating buhay. There are some things that we are going to miss in life without Christ. There's somebody by the name of Jesus Christ na ipinanganak sa Sabsaban, pinanganak sa Bethlehem. Siya'y namuhay ng matuwid. Siya po'y hindi tao lang, kundi siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Hindi rin po siya tao na naging Diyos. Siya po'y 100% God, and God became a man in the life of the Lord Jesus Christ. God wants to represent Himself. At paano natin makikita ang Diyos? Through the Lord Jesus Christ. At siya po'y nabuhay dito sa mundong ito. At alam natin yung purpose, bakit siya naparito. And that is to die on the cross of Calvary. Siya'y mamatay, inilibing, at mabuhay namang muli. Sabi ng iba, marami kang mamimiss kapag ikaw ay naging Kristiyano. Pag ikaw ay mananampalataya. Especially kung ikaw ay nagsisimba sa Christian Bible Baptist Church. Kasi pinag-aaralan dyan sa simbahan na dapat ikaw ay mamuhay ng tama. Mawawala sa iyo yung bisyo. Mawawala sa iyo yung pagmumura. Mawawala sa iyo yung paggawa ng hindi maganda sa kapwa. Magkakaroon ka ng pagpapatawad. Magkakaroon ka ng maayos na pag-iisip. Tuturuan ka ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos, kaya marami kayong mamimiss kapag ikaw ay mananampalataya na. Tulad ng iba ngayon ay wala sa bahay-sambahan at nandun sa mga entertainment places. Siguro nasa loob ng sinihan, siguro ay nagsusugal, nagmamadyong, nagbabaraha, at kung ano-ano pa. Siguro yung iba ay nasa DPWH. Now, napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na meron siyang testimony katulad ni David. Kung paano binabanggit ni David yung kanyang experience, sabi niya, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry.
Ikaw ba'y dumanas na sa pagkakataon na nakipag-usap ka sa Diyos? And He heard your cry. Napakinggan ka ng Diyos. Alam niyo po, marami mga kabataan ngayon wala pa sa reality ng buhay. Hindi pa nila naunawaan yung hirap ng buhay. Hindi pa nila naunawaan na sila ang dapat magtrabaho para sila magbayad ng kuryente. Hindi nila naunawaan na yung tubig ay kailangan bayaran. Hindi nila naunawaan na yung pagkain na inahain sa pagkainan ay pinaghirapan ng kanilang magulang. Hindi pa nila iniisip na kailangan yung responsibility na kailangan nilang proteksyonan, hindi lang ang kanilang sarili, kundi pati ang kanilang kapwa. Pero salamat, merong salita ng Diyos na binubuksan ng Diyos ang ating isipan, ang ating puso para makita natin yung reality ng buhay. Na alam ni David sa kanyang sarili, that's why he testified that God is good in his life. Can you imagine kung saan siya kinuha? He brought me up also, verse 2, out of an horrible pit. Out of the miry clay, and set my feet upon the rock, and establish my goings. Do you remember those days na hindi ka pa established at hindi mo pa alam kung ano ang tama at mali at ginagawa mo lang kung ano yung gusto na nasa iyong puso? Wala kang pakialam sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Wala kang pakialam sa sinasabi ng iyong magulang. Wala kang pakialam sa mga payo ng lolo at lola mo. Wala kang pinapakinggan. Ang pinapakinggan mo lang ang sarili mo. Ang pinapakinggan mo lang ang barkada mo. Walang salita ng Diyos. Can you imagine? Ito'y pinaliwanag sa atin ni David kung saan siya kinuha ng Panginoon. Out from the miry clay of sin, out of an horrible pit. Magulong buhay, miserableng buhay, and yet God intervened in his life. Kung si David, nakikita natin, a young boy na ginamit ng Diyos, pero ito'y isang ordinaryong lalaki rin. Isang ordinaryong lalaki na nakita natin ginamit ng Diyos, isang makasalanan, at nakita natin kung saan napunta ang kanyang buhay. Why? Because God intervened in his life. I believe marami mga babae at lalaki sa loob ng building na ito ang magpapatotoo, salamat, ang Diyos ay nakialam sa aking buhay. Siguro kung wala ang Diyos, wala na ako ngayon. Siguro kung wala ang Diyos, siguro nasa loob na ako ng bilangguan. Siguro kung wala ang Diyos, siguro nasa sementeryo na ako. Pero salamat, nakilala ko ang Panginoon. Pinakita ni David that there is no equal value yung pwedeng ibigay ng Diyos sa kanya kaysa sa mayroon ang sanlibutan. Can you imagine verse 3? He had put a new song in my mouth, even praise unto our God, and many shall see it. Imagine niyo po ba na ikaw ngayon nasa bahay-sambahan, kanina umawit tayo ng mga awitin para sa Panginoon? Para sa Panginoon po yun. At isa ka na ngayon sa may bagong awitin sa iyong puso. Sabi mo sa sarili, hindi ko naman dati inaawit to Pero bakit ngayon naawit ko na? Oh, hail the power! Praise Him! Praise Him! Ang awitin na meron tayo noon ay awiting sensual, ang awiting makasarili. Pero salamat, binago ng Diyos. He hath put a new song in our hearts and mouth, and sing praise unto our God. And many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Can you imagine yung testimony? Mahalaga po yan Kung siya nga, binago ng Diyos, ako din, kaya rin akong baguhin ng Diyos. Kung siya napagtagumpayan niya yun, ako mapapagtagumpayan ko rin. Marami tayong nakikita dito, mga grandparents. Kaya ba nating abutin yung edad nila? Kain ka ng lechon, ng chicharon,
ng bawal. Ang lakas kumain ng kanin. Chocolates. Noodles. Hindi kumakain ng gulay. Alam mo kung bakit umidad sila ng ganyan? Dahil kumakain silang gulay. Katulad ng tosino, hotdog, amen? Hindi pwedeng ipagpalit ang pwedeng ibigay ng Diyos. 3 simple points this morning. Ano ba yung mga bagay? What are we going to miss in life without Christ? Number 1, without Christ, you miss the love of God. You miss the love of God. Romans chapter 5, verse number 8. Sabi ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Salamat sa Panginoon kung ang sa buhay natin, in our lifetime, ay mayroong nagbahagi sa atin patungkol sa Diyos. Because God commended His love for us. Hindi lang ito basta sinabi ng Diyos na mahal kita, iniibig kita, kung hindi pinatunayan ng Diyos. He proved His love for us. Yung pag-ibig ng Diyos ay pinatunayan niya. At doon pa sa fashion na hindi natin kayang gawin para sa ating kapwa na sinasabi natin iniibig kita, pero sinabi ng Diyos na iniibig kita, totoo yun at pinatunayan niya because God commended His love. Christ died for us. That's a strong statement in the Bible na hindi natin pwedeng kalimutan at hindi natin papansinin because there's a somebody who died for us. May namatay para sa'yo. Pinaglaban tayo ng Diyos nung siya'y namatay. Ang nasa isip ng Diyos nung nandun siya sa cross ay walang iba kung hindi ikaw at ako. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Jesus died for us. Jesus is God's love in person. John chapter 3. Verse number 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Hindi pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak para tayo hamakin at sinabi, ikaw, kayong lahat ay makasalanan. No! Ang purpose ng Diyos is that the world through Him might be saved. Sabi ng Bible sa verse number 18, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Marami ang nakapakinig, pero hindi nanampalataya. Marami ang nakakita, pero hindi naniwala. Marami ang binahagian ng salita ng Diyos, pero hindi nila isinapuso yung napakinggan nila patungkol sa ginawa ng Panginoon doon sa cross of Calvary. Can you imagine there's somebody who reject Christ? At pag nireject mo ang Panginoon, ibig sabihin, you are rejecting the love of God in your life. I don't need your love, God. I
I don't need you in my life. Malakas ako. Matalino ako. May kakayahan ako. Nag-aral ako. I have this and that in my life. I have my dad. I have my mom. I have everything in life. And they have the guts to reject Christ. Alam niyo po, marami po kaming inimbitahan. Na kung lahat lang ng inimbitahan, hindi po tayo kasya dito. Kaya kami nagpapasalamat na ikaw ay tumugon sa paanyaya na ngayong umagang ito, ikaw ay naimbitahan namin at kasama ka namin sa aming panambahan dahil hindi lahat ay sumasang-ayon at tumutugon sa panawagan ng Diyos. Pero ngayong umagang ito, ikaw ay nasumpungan ng Diyos na nasa bahay-sambahan. Let me tell you this morning, dahil hindi mo tinanggihan ng Diyos, you will experience God's love in your life. Yung mga taong nakaunawa na sobrang mahal siya ng Diyos ay nag-e-enjoy sa kanyang pananampalataya. Can you imagine if you reject Him, we are condemned already? If you will say no to God's love. Wala pong exempted dyan. Sabi ng Bible sa Romans chapter 3, Romans chapter 3, verse number 23. For all have sinned. Meron po bang hindi kasama? Wala. Lahat. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo gusto natin, pag dumating sa atin yung tinatawag na kamatayan, doon tayo sa langit pupunta. But we fall short because of us being a sinner. Makasalanan. Kaya nga yung realization na makasalanan, yung iba mahihirapan sa pagkakataong ito. Bakit? Self-righteous. Hindi ko matanggap na meron akong kasalanan, wala akong inaargabyado, mabait akong tao, palasimba ako, nananalangin ako. Self-righteous. Diyos na mismong nagsasabi, tinatanggihan mo pa, for all have sinned. Isaiah chapter 64. Isaiah chapter 64, verse number 6. But we are all as unclean thing. Unclean. Sino mag-enjoy sa unclean? But we are all unclean. And all our righteousness are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Walang natitira. Parang pag humangin, lahat damay. Humangin lang, nagkasala na. Ganun. Tayo, kamiserable. Makasalanan. Yung righteousness mo, yung inisip mong ginawa mong maayos, talagang wala talagang mali dyan. Ako na magsasabi, talagang tama yan. Sabi ng Panginoon, filthy rag. Maruming basahan. Sino nag-enjoy kumuha na, uy, maruming basahan, punas ko nga sa mukha ko. Meron po ba? Maruming basahan, lagay ko sa bag ko, uwi ko sa bahay namin. Uy, maruming basahan! Parang treasure! Pero alam niyo po ba? Tayo na maruming basahan, kinuha ng Diyos, hinugasan, nilinis, ginamit. Yung pag-ibig ng Diyos,
para ibigay sa atin, para mas maunawaan natin kung gaano ako kalayo sa Diyos para ako'y ibigin niya. Sino ako para ibigin ng Diyos? Isang makasalanan, maruming basahan. Pero sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That's why I praise God, dahil tinanggap ko ang pag-ibig ng Diyos. Ordinaryong tao, inibig ng Diyos. Sa estado ng mundo, we are a nobody. Ikaw ba yung taong pag dumadaan ay yung red carpet, nasan? Latagan ng red carpet kasi dadaan na siya. Ikaw ba yun? Hindi. Ikaw ba yung pagka darating ka na ay humahawi silang lahat, darating na siya? Kasi grabe ang kanyang talino, ang kanyang talent, nasa kanya na lahat. Hindi. Sabi ng Panginoon, lahat makasalanan. God looked down from heaven. Sabi ng Panginoon, there is none righteous, no, not one. Kahit isa, walang pumasa sa Panginoon, sa mata ng Diyos. And then here we are going to reject Christ. Can you imagine, despite of who we are, God loves us. Dahil ang pag-ibig na meron siya ay unconditional kind of love. Sir, gusto ko ma-experience yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ba nauunawaan sa iyong buhay na merong kumatok sa iyong bahay at nagbahagi ng simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan? That is God's representative para sabihin sa iyo na mahal ka ng Diyos. Hindi mo ba alam ngayong umagang ito na yung nag-invite sa iyo ay representative ng Diyos para sabihin ng Diyos, ako yung umiibig sa iyo. Merong simbahan na nangangaral na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi ang aming simbahan, kundi si Kristo na ipinapangaral ng simbahan na ito. Ilang beses ka nang dumadalo sa simbahan na ito, isa ka dapat at kabahagi na nagpapahayag na si Kristo ang tagapagligtas. At masaya tayo na hindi nagbabago ang ating simbahan. You miss the love of God. Number 2, what you miss in life without Christ. Number 2, you miss the plan of God. You miss the plan of God. Hindi po aksidente na tayo ay nabuhay sa mundong ito. Hindi po. Merong magandang plano ang Diyos. Pero, ang Diyos ay may pamantayan. Hindi pwedeng nangyari na lang. Wala pong swerte-swerte at malas-malas sa Kristiyano. Lahat yan ay nangyari dahil nasa plano ng Diyos. Tingnan niyo po, Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11. Ito po yung noong pa sinabi ng Panginoon at dapat nakuha na natin kung ito'y noon pa sinabi ng Panginoon. Deuteronomy chapter 11, verse number 26. Sabi ng Bible, behold, I set before you this day a blessing and a curse. This day ay pwede maging blessing or pwede maging curse. So every day na binibigay ng Diyos sa atin ay merong surprises ang Panginoon. Because God has a plan for each day. Number 27, sabi ng Bible, a blessing if ye obey the commandments of the Lord your God. It's your God. It's my God. It's our God.
Dapat ang isang Kristiyano ay well aware and conscious na meron tayong Diyos na buhay na nasa langit na walang pakialam. Can you imagine? He sent His only begotten Son and then He saved us at tapos ay, sige, alright, enjoy your life. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Ganun po ba ang Panginoon? Hindi. Sabi niya, there's a blessing and a curse this day for your life. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. This is very tragic for a Christian, na ang dinidiyos ay hindi naman ang totoong Diyos. Marahil ang Diyos mo ay salapi. Marahil ang Diyos mo ay ang sarili mo. Katulad ng philosophy ng mundo, you can be your own God. Ikaw yung Diyos. Ikaw yung makapangyarihan. And you can choose for yourself. You can decide for yourself. Ano yung church na yan? Ano yung Bible na yan? Ano yung preacher na yan? Ano yung pinapakinggan mo na yan? Wala yan. Walang kabuluhan yan. Because you can be your own God. Ang nakakalungkot pag na-twist na yung ating isipan, even the very child of God ay dala-dala rin niya yung prinsipyo ng sanlibutan at nakalimutan na yan na mayroong plano ang Diyos because God wants to bless us this day. Can you imagine? There's a reason for our existence this day. Ang Diyos ang may concern. Ano kayang gagawin ng anak ko ngayon? Gusto ko siyang i-bless. Blessing if ye obey. Curse if ye disobey. So, one word para tayo i-bless ng Diyos. Obedience sa Kanya. Yung pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Ano ba yung gusto ng Diyos na gagawin natin sa ating buhay? Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12, verse number 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good, whether it be evil. We are going to be tried by God. Ano ba yung mga ginawa natin para sa Panginoon? The conclusion of the whole matter is to see us, each and every one, makita ng Diyos na naglilingkod para sa Kanya. So God's plan for me is to be used of God. Ang gusto ng Diyos after my salvation ay ako'y sumunod sa Panginoon. Jesus gave us an example kung ano ang ating gagawin. Dahil siya mismo ay nagpabautismo kay John the Baptist. Kaya napakahalaga ng unang pagsunod natin sa Panginoon, and that is to follow the Lord in the water of baptism. Acts chapter 2. Sabi ng Bible sa Acts chapter 2, verse number 41, then they that gladly receive His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers.
Hindi hanggang kaligtasan lang. Meron pang buhay na pwede nating i-enjoy kasama ang Panginoon, and that is to follow the Lord in the water of baptism. At yun ay public testimony, public testimony mo that you yourself have accepted the Lord Jesus Christ into your heart as your Lord and personal Savior. Katulad din ng aking ginawa nung ako'y tumanggap sa Panginoon, ako'y nag-decide to follow the Lord in the water of baptism because it pictures the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Inilubog, kalakip ang kay Kristong pagkalibing at ibinangon para lumakad sa panibagong buhay. Nung ikaw ay naging mananampalataya na, nagbago ang iyong puso, nagbago ang iyong pag-iisip. Sabi mo, ayaw ko na magulong buhay. Gusto ko sumunod sa Panginoon. Anong gagawin ko? Gusto kong bumalik sa simbahan. Gusto kong mag-aral muli ng salita ng Diyos. And the way to enjoy it, follow the Lord in the water of baptism. Public testimony. Personal experience. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa infant baptism. Kasi ang baby ay wala pang sariling desisyon. Meron bang baby na kumalapit sa iyo, gusto ko na po magpabaptize. Tinanggap ko na po ang Panginoon. Ikaw baby, inilubog. Wala po. At katulad ng Panginoon, He was immersed, inilubog. Kaya nilulubog, wala pong nililibing na winiwisikan lang ng lupa. Inilulubog. It pictures the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang tagapagligtas na meron tayo ay hindi lang basta namatay, kung hindi nabuhay pa muli. Ito'y prophecy all throughout the Old Testament na alam nila there's a coming Messiah na mamamatay at mabubuhay namang muli. At ang Panginoon mismo nagsabi, gibain man ang templong ito'y ibabangon muli after 3 days. At fulfilled prophecy, kaya hindi tayo magkakamali na ang ating tagapagligtas ay siya na nga ang tagapagligtas na binigay ng Diyos sa atin. Even though merong mga nandun mismo sa Israel na hindi naniniwala na yung namatay sa krus ng Kalbaryo is the Messiah Himself. The Lamb slain before the foundation of the world. God has the best plan in our lives. Jeremiah 29, verse number 11. Sabi ng Bible, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Napakaganda ng plano ng Diyos sa ating buhay. And God has a better plan. Ang gusto ng Diyos sa atin ay tayo maging makadiyos. Ang gusto ng Diyos tayo sumusunod sa Kanya. In your lifetime, nalaman mo na ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Hindi aksidente na ikaw ay nakadalo sa Christian Bible Baptist Church. Hindi aksidente na introduce sa'yo ang Panginoong Jesucristo at ikaw ay tumanggap sa Kanya. Ito po'y assembly ng mga taong niligtas ng Diyos sa Kanyang biyaya. Ito po'y assembly ng mga taong nakatiyak ng langit, nagsisi ng kasalanan at nabautismuhan ng isang Baptist preacher. Katulad ng Panginoon, He was baptized by John the Baptist na binigyan ng authority ng Diyos to baptize. Kaya salamat sa Panginoon, up to this very moment, the plan of God did not change. He has a plan for your life. Don't miss the plan of God. Iba ang isang taong nakakilala kay Kristo. Ang ating kaligtasan, sa magitan ng aklat na ito, ay dadalhin tayo sa tamang simbahan na kung saan tayo lalago at matututo ng salita ng Diyos. Hindi lang po si David ang nagpapatotoo. Meron kang makakausap dito, mga miyembro out from our church, kung paano binago ng Diyos ang kanilang buhay.
dating lasinggero, dating magulong buhay, dating wasak ang pamilya, pero inayos ng Diyos. Bakit? Dahil nalaman nila na mayroong plano ang Diyos sa kanilang buhay. Marahil ikaw ay lumaki sa church, lumaki sa Sunday school. Ano ba naman ang pamilya namin? Kristiyanong pamilya, nakakasawa na. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Makinig ka lang at matututo ka. At ma-realize mo na, napakaganda pala ng plano na ito. Hindi pala nagkamali ang aking magulang. Hindi pala, kung ikaw ay second generation Christian, kung ikaw ay third generation Christian, God bless your heart! Meron ng mga grandparents dito na mananampalataya na sila yung una naging mananampalataya, and then yung kanilang anak, and then yung kanilang apo ay mananampalataya na rin. Can you imagine? First, second, third, fourth generation, Christian na ang nandito. Napakaganda ng plano ng Diyos sa inyong pamilya. Huwag ka nang aalis doon sa plano ng Diyos. A life without Christ, you will miss the plan of God. And number 3, the last. A life without Christ, what you will miss life without Christ. Number 1, you miss the love of God. Number 2, you miss the plan of God. And number 3, you miss the heaven of God. You miss the heaven of God. Philippians chapter 3, verse number 18. Sabi ng Bible, verse 18 hanggang verse 21, "For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, whom whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ." Can you imagine the privilege we have? We can enjoy heaven in this life. You can miss your personal goal. You can miss your personal plan. You can miss your ambition, but don't miss the heaven of God. Huwag mong mamimiss ang langit. Don't miss the heaven of God. Napakahalaga na matiyak natin saan patutungo ang ating buhay. At habang wala pa tayo doon, mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. Ang kayamanan dito sa lupa ay nauubos, pero ang kayamanan na galing sa Diyos ay hindi nauubos. John chapter 14. John chapter 14, verse number 1. "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." Ang Panginoon mismo ang nagsasalita po dito. "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." I love those words from the Lord Jesus Christ. Na sinasabi niya, kung saan ako paroroon, ay dun ka rin paroroon. Sa buhay na ito na ating nilalakbay, nakita natin meron tong hangganan. Pero salamat doon sa hangganan na yon, there's life after death. Hindi lang tayo naman mag-aasa sa kung anong nangyari sa buhay natin dito sa mundo. There is life after death. At yung lugar na yon ay hinanda ng Diyos. Sabi niya, "I go to prepare a place for you." Yun yung lugar na i-enjoy natin yung eternal life na galing sa Panginoon. Without Christ, the sure place is hell. In hell, there are worms that dieth not. Unquenchable fire.
walang hanggang kaparusahan. We will be there forever and ever without Christ. Pero salamat, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Kung totoo ang langit, ay totoo rin ang impyerno. Tingnan niyo po, Revelation 21. Revelation 21, verse number 1. Sabi ng Bible, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea." Verse 2, "And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband." Verse 3, "And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God." Ang sarap ng pagkakataon na to. Na nandun yung mga tao ng Diyos, at nandun ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Verse 4, "And God shall wipe away all tears from their eyes." Can you imagine? This is what John saw. God wiping away the tears from our eyes. "And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither there shall there be any more pain, for the former things are passed away." Itong buhay na meron tayo ngayon ay iba na. Maraming pagtangis, maraming pagluha, maraming pag-iyak, maraming problema. But there will come a day that God will wipe away all tears from our eyes. "And He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And He said unto me, Write, for these words are true and faithful." Hindi mo pwedeng baliin, hindi mo pwedeng sirain yung sinabi ng Diyos patungkol doon sa langit na ating pupuntahan. That's why don't die without Christ. Without Christ, you will miss heaven. Without Christ, you will end up in hell. Kaya nga sabi ng Bible sa Romans chapter 10, verse number 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." This morning, God is giving you the chance. God is giving you the privilege. Kung hindi mo patiyak ang langit, now is the time for you. Marahil in your lifetime, naririnig mo na ang Panginoon, pero wala ka pang personal experience ng pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Now is God's time for you. Ang sabi ng Bible, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." One call away para ikaw ay magkaroon ng tagapagligtas. It's a realization, Lord, I'm a sinner. I need you as my Savior. Hindi sa sarili kong paraan, kundi sa paraan mo. Ang sabi ng Panginoon, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." This morning, na-realize mo sa iyong sarili, tama po, makasalanan ako. Napapahamak pa itong impyerno. Gusto kong tumanggap sa Panginoon. This prayer is a guide for each and everyone. Maybe this morning, hindi mo patiyak ang langit. Now is your time to accept Him into your heart as your Lord and personal Savior. Sa mga mananampalataya na naririto, samahan niyo po ako sa panalangin. Pray. May mga bisita po tayo. May mga first time lang nakadalo. Marahil na imbitahan because of this event, Grandparents Sunday. Panalangin natin na sila'y tumanggap sa Panginoon. Ngayong